Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, ang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito, ang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Magandang umaga bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan. Mapagpalang araw ng Sabado sa lahat po ng tagapakinig at taga-subaybay ng ating ika-19 na episode ng programa Informasyon ng Bayan para sa lahat. Ngayon po ay ika-9 sa buwan ng Setyembre taong 2023. Tampok po sa ating programa ang Balitang Bayan, kaya narito na ang ating mga tagapaghatid balita mula sa Paratungon East Elementary School News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Magandang araw po ng Sabado. Ngayon po ay ika-9 ng araw ng Setyembre, taong 2023. Ako po si Sarah Jane Mercader mula sa Paratongon East Elementary School. Ako naman po si Andre M. Vargas, maghahatid ng Balitang Bayan sa aming nakalap sa loob at labas ng bayan ng Brooks Point ngayong linggo. Narito ang ulo ng mga balita na ihahayag sa atin ng PES News Team. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. Opening of 123rd Civil Service Celebration masayang sinimulan. Courtesy call of DALG Mimaropa Region Malugod na tinanggap ng Punong Bayan. MCPC and MCAT POC Capacity Building na idaos na. Collective Negotiation Agreement MOA signing tagumpay na isinagawa. Send of Ceremony of Mobile Community Sustainment Support Team handa na. Concreting of road at Oring-Oring Infrastructure Project inilunsad na. Exit Conference of Department of Interior and Local Government Engineers na isagawa na. Aribongos Foundation Basketball Liga Tournament 2023 binuksan na. Municipal Social Protection Team 3rd Quarter Meeting ginanap. Mutya ng Pintasan 2023 masayang ipinagdiwang. Babalik ang Paratongon S Elementary School o PES News Team para sa mga detalye ng Balitang Bayan. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pagunlad ng bayan. Balitang Bayan. At nagbabalik ang ating Balitang Bayan, manatiling nakatutok sa ating programang ito para sa detalye ng ating mga balita. Sa unang Balitang Bayan, opening of 123rd Civil Service Celebration masayang sinimulan. Narito si PES News reporter Jamaica Budino para sa detalye. Balitang Bayan. Formal na binuksan ng pagdiriwang ng 123rd Civil Service Anniversary sa isang masaya na makulay na parada. Nitong ika-4 na araw ng September taong kasulukuyan kasama ang buong pwersa ng local government unit ng Brooks Point sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., Vice Mayor Mary Jane D. Feliciano at mga membro ng Sanggunian Bayan kasama ng mga national government agency at uniformed men and women sa bayan. Binigyan diin sa programa ang tema ngayong taon, Transforming Public Service in the Next Decade, Honing Agile and Future-Ready Servants Hero. Nagsimula ang nasabi parada sa Rotonda Circle patungo sa Octagon Plaza. Kasama ng mga kawani ng LGU Brooks Point, ang Brooks Point National High School Drum and Lyre Corps at Sacred Heart of Jesus High School Drum and Lyre Corps. Nahati sa 4 na team ang mga opisina. Ang buong team ay pinangalanang Lato-Lato Crackers, Trompo Spinners, Pitsaw Hitters at Yoyo Throwers. Ibinidan naman ng mga 19 opisina ang kani-kanilang mga nagagandahan at naglilikhaing mga avatar na nagre-representa ng kani-kanilang mga trabaho. Isa sa mga highlight ng programa ay ang mga
Banner Rising kung saan ang nanalo ay ang Pizza Heater. Samantala, isa pang highlight ng programa ang kompetisyon Avatar Flash kung saan mayroong 19 representative ang nagpagandahan ng kanilang mascot at attire. Itinanghal na panalo ang Municipal Treasurer Office, pumangalawa naman ang MEDO at pangatlong pwesto naman ay nakuha ng Municipal Planning and Development Office. Meron ding Zumba competition naman ang nilukha ng 7 teams. Ang tinanghal na nagwagi ay ang Trompo Spinners, pumangalawa naman ang Yoyo Throwers at pang-tatlo ay ang Department Education. Malugod naman binati ni Mayor Benedito ang bawat isang kawani ng gobyerno at pinaalala niya na gawain na pinakamabuti ay maging tapat sa trabaho. Inaaya sa kanya ang pangunguna sa asahan umano na patuloy na pag-unlad sa bayan ng Brooks Point, pagtagumpay ng munisipyo at tagumpay ng bayan. Kaya sama-sama tayo magtulong-tulong upang maging maunlad pa ang bayan ng Brooks Point. Jamaica Bibodino, Paratungon East Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat sa Jamaica. Balitang Bayan pa rin. Collective Negotiation Agreement MOA signing tagumpay na isinagawa. Para sa detalye, narito si Paratungon East Elementary School News Reporter Gilo Siptuado. Balitang Bayan. Sinagawa ang Collective Negotiation Agreement o CNA signing sa pagitan ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at Vice Mayor Attorney Mary Jean D. Feliciano kasama si Konsihal Victoriano Colili at Municipal Government Employees Association o MGEA sa pamumuno ni President Edwin T. Miligrito at mga opisyales noong araw ng Martes, ika-29 ng Agosto na ginanap sa Brooks Point Convention Center. Layunin ng kasunduan na ito na suportahan at mapalakas ang hanay ng mga kawani ng pamahalaang lokal at maisaayos ang proseso ng matanggap na insentibo ng mga hindi bababa sa isang taong regular na empleyado ng LGU Brooks Point. Ayon kay MGEA President Edwin T. Miligrito Jr., ang bayan ng Brooks Point umano ang kauna-unahang nakapag-grant ng CNA sa buong Palawan sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., katuwang ng Finance Committee at kakibat ng pagtanggap ng insentibo ay ang buong pusong paglilingkod sa bayan at suporta sa mga programang ipinapatupad ng lokal na pamahalaan, pagsunod sa mga patakaran ng LGU at pakikiisa sa pamahalaan para sa ikaunlad at ikaaayos ng bayan. Gilo P. Siptuado, Paratungon East Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Jello. Balitang Bayan, MCPC and MCAT, FOSIP, Capacity Building, para sa detalye na ihahatid sa atin ni Paratungon S. Elementary School News Reporter, Paul Emmanuel C. Andaya. Balitang Bayan. Matagumpay na isagawa ang capacity building ng Municipal Council for the Protection of Children at Municipal Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children na pinapangunaan ng Punong Bayan bilang chairman ng nasabing committee na kinatawan ni na Konsihal Sarah Jane Crispo Abon at MS WDO Reynaldo Bacusa na tinaluhan ng mga miyembro ng konsel noong araw ng Huwebes at Biyernes, Agosto 24 at 25, taong 2023 na ginanap sa Puerto Princesa City, pinangunahan ng tanggapan ng Municipal Social and Welfare and Development o MSWDO ang nasabing capacity building upang palawakin ang kaalaman at pangunawa ukol sa child abuse at kung paano ito maiwasan at masolusyonan at magkaroon ng child-friendly environment sa pamayanan ng Brooks Point at tinalakay din sa capacity building ang mas malalim na pangunawa sa Republic Act 8353 o Anti-Trafficking in Person Act of 2003. Reynald B. Mercader, Paratungon East Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan.
Maraming salamat, Paul. Balitang Bayan Exit Conference of Department of Interior and Local Government Engineer na isagawa na ihahatid sa atin ni Paratongan S. Elementary School News Reporter Nicole Saldana. Balitang Bayan. Malugod na tinanggap ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang pagbisita ng mga kinatawan ng Department of Interior and Local Government o DILG Mimaropa Region noong araw ng Miyerkules, ika-30 ng taong 2023 sa Brooks Point Convention Center. Layunin ng pagbisita na ipagbigay alam sa punong bayan na sasagawa ng documentation, monitoring and evaluation M&E at pagbibigay ng technical assistance TA ukol sa pagsasagawa ng mga proyekto sa ilalim ng Local Government Support Fund, LGSF at Sale of Good, Local Governance Incentive Fund, SGLGIF para sa buwan ng Agosto. Nagpapasalamat naman si Mayor Benedito sa tulong at paggabay ng DILG sa mga isinasagawang proyekto sa bayan upang matiyak na ang mga programa at proyekto ay masusing na ipapatupad at naaayon sa pamantayan ng pamahalaan. Paul Emmanuel C. Andaya, Paratongan S. Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Balitang Bayan. Matagumpay na isinagawa ang exit conference ng mga engineers ng Department of Interior and Local Government sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. Noong araw ng Huwebes, Agosto 31 taong 2023 na ginanap sa Brooks Point Convention Center kasama sila Engineer Raul Quijano, MLGO Coraline Atenza, DILG Regional Office Engineer Oli Baluntong, Engineer Juarez Lucas, DILG Palawan Engineer Franz Campital, Municipal Engineering Office at ang mga contractors. Ipinahayag namang Inspector Engineer mula sa DILG Regional Office ng mga kanilang observation at assessment hinggil sa mga ongoing and newly awarded project na mula sa Local Government Support Fund, LGSF at Seal of Good, Local Governance Incentive Fund, Seal of Good, Local Governance Incentive Fund, SGLGIF, at nakipag-ugnayan sa mga kontraktor na tiyakin matapos ang mga proyekto sa takdang araw upang hindi sila mabigyan ng termination of contract. Pinasalamatan ni Mayor Benedito ang mga kawani ng DILGORO sa kanilang maayos at mabilis na pagganap ng kanilang tungkulin at pinakiusapan ng punong bayan ang mga kontraktor na dapat ay sumunod sa takdang oras ng ibinigay sa kanila. Dagpaniya na handang tumulong ang munisipyo sa mga bagay na kanilang idudulog. Carl Jonas, Yeswela Paratongan East Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Balitang Bayan, Send-off Ceremony of Mobile Community Sustainment Support Team handa na sa ulat ni Paratongan S. Elementary School News Reporter Desiree E. Montemor. Balitang Bayan. Isinagawa ang Send-off Ceremony of Mobile Communities Sustainment Support Team sa tanggapan ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. noong ika-29 ng Agosto taong 2023 sa ilalim ng pamumuno ni Lieutenant Colonel John Paul Jaclapi NM, Commanding Officer Marine Battalion Landing Team 7 Captain Anjen Tibayan CMO MBLT 7 PNM First Lieutenant Antonio J. Gonzales PNM Commanding Officer kasama ang 27th Marine Company Vice Mayor Attorney Mary Jane D. Feliciano, DILG MLG OO Coraline Atenza Konsihal Victor Colili, mga ulong taga-panguna ng pamahalaang lokal at mga men and women in uniform. Layunin nito na mailapit ang mga programa ng pamahalaan sa mga target ng barangay upang maging matatag, conflict resilient ang pamayanan at insurgency free ang bayan ng Brooks Point maging ang lalawigan ng Palawan.
Pinaalala naman ng punong bayan na napakahalaga ng kapayapaan hindi lang sa tahanan kundi pati sa komunidad. Kaya naman sinisikap ng pamahalaang lokal na maramdaman ng mga pamayanan ang presensya ng gobyerno sa lahat ng sulok ng bayan ng Brooks Point. Ayon pa kay Mayor John Benedito, napakahalaga ng kapayapaan hindi lang po sa tahanan kundi sa lahat ng aspeto. Kapag ang lugar po ay isang payapa, maraming investor ang papasok sa bayan. Pag payapa ang isang lugar, nandyan na ang kaunlaran. Desiree Montemor para Tungon S. Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Desiree. Balitang Bayan muli kon creating off-road at uring-uring infrastructure project inilunsad na naihahatid sa atin ni Paratongon S. Elementary News Reporter Sara Nicole S. Saldana. Balitang Bayan. Ikinatuwa ng mga residente ng Barangay Uring-Uring ang panibagong proyektong inilunsad sa kanilang barangay sa ilalim ng pinagsanib na puwersa ng lokal na pamahalaan ng pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. at DSWD Kalahi CIDSS na pinangungunahan naman ni Jessa B. Sarayan Area Coordinator. Sa naganap na groundbreaking ceremony noong August 25, malugod na sinanggap ni Kapitan Abdul Ambatal, Barangay Chairman ng Uring-Uring, ang proyektong pagpapasemento ng daanan na matagal na inaasam ng mga residente dahil malaking tulong umano ang pagsasaayos ng daanan lalo pa at matagal na itong problema sa tuwing sumapit ang tag-ulan. Ayon naman sa mensahe ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., nais niya umanong pagbigyan ang lahat ng request ng mga nasakupan nito ngunit hindi kaya ng pondo ng LGU, subalit sinisikap niya ng kanyang pamunuan at maisama at maiprioridad ang pag-aayos ng mga daanan dahil nakasalalay rin dito ang kabuhayan ng mamamayan. Bagamat kulang ang pondo ng LGU ay sinisikap nating maaayos ang mga farm to market road para hindi na mahihirapan ang mga mamamayan sa pagdadala ng kanilang mga produkto sa pamilihang bayan, ayon kay Mayor Benedito. Sir Nicole F. Saldana para Tungon S. Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat, Balitang Bayan. Muli, Aribungos Foundation Basketball Liga Tournament 2023 binuksan na. Sa ulat ni Paratongon S. Elementary School News Reporter Darwin Mark Birilon. Balitang Bayan. Matagumpay na isinagawa ang opening ng basketball tournament sa Barangay Aribong sa bayan ng Brooks Point bilang bahagi ng pagdiriwang sa pagkakatatag o foundation ng nasabing barangay sa pamumuno ni Kapitan Edgar N. Enzo kasama ang buong konseho ng barangay at dinaluhan ng ating punong bayan Cesario R. Benedito Jr. at ang miyembro ng Sangguniang Bayan. Ang tournament na ito ay dinaluhan ng mga nanlalaro galing sa iba't ibang barangay na naglalayon ng mailapit ang mga kabataan sa sport, palayo sa masamang bisyo at magkaroon ng lakas ng loob sa na ipakita ang kanilang galing at pagmamahal sa larangan ng basketball at maging maganda ang karanasan ng paglalaro ng mga manlalaro sa kanilang barangay. Tulad sa ibang barangay, suportado ni Mayor Benedito ang mga programa at proyekto ng Barangay Aribongos para sa kasiyahan, kapayapaan at kaunlaran ng barangay. Darwin Mark Birilon, Patongon S. Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat, Darwin. Balitang Bayan, Municipal Social Protection Team 3rd Quarter Meeting ginanap na ihahatid sa atin ni Paratongon East Elementary News Reporter Marian C. Marcelo. Balitang Bayan. Isinagawa ang 3rd quarter meeting ng Municipal Social Protection Team o MSPT noong unang araw ng Setyembre taong kasalukuyan na ginanap sa Brooks Point Convention Center na pinangunahan Mayor Cesario R. Benedito Jr., Reynaldo Bajosa, SK Federation, President SBG Mark Naengue, Oscar Head Sani Agolio, PCPT Sir Dyrus L.
Redondo kasama ang iba pang kinatawan ng MSPT mula sa iba't ibang sektor ng lokal na pamahalaan. Tinalakay sa pagpupulong na ito ang updates and accomplishments ng naturang team tungkol sa iba't ibang aspeto tulad ng malnutrition, pamamahagi ng cash incentives, PWDs, kababaihan at marami pang iba. Pinag-usapan din dito ang pagtatalaga ng mga representatives mula sa mga tanggapan ng pamahalang lokal, ibang sektor at barangay upang makuha ang buong detalye na kakailanganin ukol sa proteksyon ng mga mamayanang ng Brooks Point. Marian C. Marcelo, Paratongon S. Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Salamat Marian. Balitang Bayan muli, mutya ng pintasan 2023, masayang ipinagdiwang na naihahatid sa atin ni Paratongon S. Elementary School News Reporter Haris Jake Lamagna. Balitang Bayan! Pinamalas ng 5 nagagandahang dalaga na sina Sara Once, Marian Maron, Raisa Amandi, Remelin Ohas at Sheila Marie Martin ang kanilang talino at talento sa idinaos na mutya na pintasa 2023 bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-14 founding anniversary ng sitio Pintasan na ginanap noong Miyerkules ng gabi, Agosto 30, taong 2023 sa sitio Pintasan, Barangay Barong-Barong, Brooks Point, Palawan. Masayang binati ni Mayor Cesario R. Benedito Jr. ang mga opisyal na barangay, barong-barong, ang mga magulang, hurado at mga residente sa matagumpay na pagdadaos ng programa at hinihikayat ng punong bayan na at magkaisa para mabilis at masayang pag-unlad ng buong barangay at ng bayan ng Brooks Point. Samantala, inuwi naman ni Binibining Marian Maron ang titulong mutya ng Pintasan 2023. Haris Jake Lamagna, Paratongon East Elementary School, nag-uulat para sa Balitang Bayan. Maraming salamat sa iyo, Paratongon East Elementary School News Reporter Haris. At yan ang kabuuan ng ating Balitang Bayan na siksik sa impormasyon, sulit sa kaalaman at sakto para sa bayan. Balitang Bayan. Manatiling nakatutok sa pakikinig at panonood ng ating programa Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Susunod na ang Talakayang Bayan. Ako po si Andre M. Vargas. At ako naman po si Sarah Jane V. Mercader. Kami po ang Paratongon East Elementary School OPS News Team para sa Balitang Bayan. Mapagpalang araw sa lahat, bayan ng Brooks Point. Mga balita sa loob ng bayan. Mga balitang dapat mong malaman. Balitang makatotohanan. Balita na ang direksyon ay pag-unlad ng bayan. Balitang Bayan. Maraming salamat, Paratongon East Elementary School o PES News Team para sa inyong Balitang Bayan. Gayon din ang ating pasasalamat sa kanilang school head teacher, in-charge at sa lahat po ng guro na nasabing paaralan at sa mga magulang at kapamilya ng ating mga guest news reporter ngayong araw. Maraming salamat po. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Magandang umaga po sa lahat ng ating masugid na tagapakinig at mga manunood sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang segment na po ng Talakayang Bayan. And syempre, sa ating pakiwari, maaari po na nagtataka po o napapuzzle tayo kung bakit may mga obstacle course sa harap po ng munisipyo at may mga palaro. Ngayon po ay buwan ng September at Civil Service Month po. At pinagpala po tayong lahat dahil makakasama natin ngayong umaga sa ating Talakayang Bayan ang ating masipag at punong abala sa ating Civil Service Month, ang Human Resource Management Officer, Ma'am Luz Tamayo Galicia. Ma'am, magandang umaga po. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood ng Talakayang Bayan dito sa Brooks Point.
Sa lahat po ng aming mga kababayan, mula pa Kalasagen hanggang Males, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, ma'am, maaari niyo po ba kaming bahaginan ng inyong kaalaman tungkol po sa Civil Service Month? Okay. Ang Civil Service Month po ay isang long month celebration every September ng bawat taon. Ito po ay isang programa ng Civil Service Commission na ini-encourage po lahat ng mga agencies hanggang sa ating local government unit na makipagkaisa at implement po ang programa ng civil service para sa Civil Service Month celebration. Kung nagtataka po, marahil nagtataka po yung ating mga kababayan, but sabi nga kanina ni Ma'am Alin ay may mga obstacle course, meron pong mga palaro dito sa ating sa Octagon, at nung Monday po ay nag-kick off activity po at yun po ay ginanap sa pamamagitan ng ating opening parade na yun po ay nilahukan ng ating lahat ng opisina ng local government unit at kasama po ang ating mga national agencies ay masiglang nakilahok doon sa ating parada po nung September 4, yun po ay nung Lunes. At yun po ay pagkatapos po ng parade ay sa Octagon Plaza po ay ginanap po yung ating opening program. At doon po ay makikita po natin na yung ating municipal mayor ay nagbigay ng mensahe na kung saan ay ini-encourage po lahat ng mga ng ating mga empleyado doon sa i-emerge po nila yung kanilang sarili. Yakapin po yung public service tulad po ng ating doon sa ating tema po sa ating selebrasyon ngayon na ihanda po yung mga public servants ay ihanda po natin yung ating sarili. Yung kung makikita po natin yung tema natin ay for the next decade. 10 years from now, yun po yung magiging tema ng Civil Service Month celebration dahil po tayo po ay nasa new normal. Yes po. So, ang pinaka-tema po natin is about resiliency po. So, ibig sabihin ito po ay collective effort ng mga government employees kung saan nung nakaraang pandemic po, nakita po natin na tayong mga government employees, tayo talaga ang nag-ahon sa ating mga kababayan, hindi lang dito sa Brooks Point, sa buong bansa ay tayo ang nag-ahon, collective efforts ng lahat ng mga government employees, lalong-lalo na po yung ating mga medical employees. Halos hindi na nagpahinga, kaya ito yung panahon na bigyan naman natin ng pagkilala lahat ng mga hindi lang mga medical employees kundi lahat ng mga empleyado na naging bahagi para maiahon, makatawid tayo although sa ngayon meron pang pandemic pero kumbaga nasa new normal na po yung Pilipinas. Ay, maraming salamat, ma'am. Paano po ba makatutulong ang Civil Service Month sa mga kawani po ng lokal na pamahalaan or kawani ng pamahalaan and syempre po sa ating mga kababayan? Opo. Ideally po, ang Civil Service Month celebration ay pagbibigay po natin ng sabi nga, ito ay pahinga doon sa ating mga employees. Dahil kapag tayo ay sabi nating 8 hours nasa opisina ay talagang nauubos din yung ating physically, mentally, doon pa sa spiritually ay nauubos yung ating lakas. So bigyan natin ng pagkakataon yung ating mga empleyado na unang-una yung sportsmanship nila. Pakikipaglaro doon sa kapwa mga empleyado para ma-develop naman yung magkaroon ng physically activity para hindi lang kasi pag nagtatrabaho kasi tayo hindi lang kaisipan natin yung ginagamit kundi kailangan malusog din yung ating katawan kasi kapag medyo may problema yung kalusugan natin ay hindi tayo makakapag-perform ng maayos. So bigyan natin sila ng break, makipagsalab. Actually nakikita ko sa mga empleyado na for example, ikaw ay nasa engineering office, yan na lang at yan maghapon yung kasama mo hindi mo nakilala minsan yung nasa accounting office. Opo. Kasi kung baga 8 hours kang nakaharap din sa mga task mo. Pero ito ngayon, kung baga nakakasalamuha natin lahat ng mga nagtatrabaho sa munisipyo. Actually, yung mga employees natin ay
nasa 340 na po yung ating mga plantilla employees, plus yung ating mga job order at ang ating mga contract of service ay more or less nasa 1,700 po tayo. So lahat ay talagang kumbaga nagkakadaupang palad, nadidevelop po yung ating pakikipagkapwa-tao dito sa ating Civil Service Month celebration. At ang unang linggo, nung sabi ko nga ay nagkaroon tayo ng parada, yan po ay linggo ng mga kawani, yung unang linggo ng September. At ang pangalawang linggo po, yan naman po ay linggo ng malasakit, na kung saan lahat po ng mga lahat ng opisina sa munisipyo ay may naka-assign po sa atin. Maswerte po tayo kasi meron po tayong 18 barangays. Yes po. Meron po rin po tayong 18 na opisina. So, from Kalasagin to Malis, kakaroon po tayo ng outreach program. Kung ano man po yung pinili ng opisina, tulad po sa opisina namin, ang pinili po namin ay sa Kalasagin Shore po, yung daycare center po doon. Doon po kami magbibigay ng mga school supplies, magpapakain, magpapalaro, at para mabigyan po sila ng maaliw po natin sila sa pamamagitan ng ating kumbaga, ihatid po natin yung serbisyo at yung pakita po natin yung malasakit natin sa ating mga kababayan. Ayan, maraming salamat ma'am. Ano naman po ang aasahan ng mga mamamayan sa Civil Service Month, ma'am? Para sa akin, ang pwedeng asahan ng mamamayan sa Civil Service Month, after a long month celebration, after the 29th of September po ay magkakaroon na po tayo ng culminating activity. Yan po yung end ng ating para sa akin po ay nabos na po yung moral ng mga employees. Ready na po para magserbisyo ulit ng mas mainit na serbisyo sa ating mga kababayan. Wow, napakaganda. Parang pinrepare ang ating mga kababayan para sa mas epektibong paglilingkod pa. And ma'am, mayroon po bang mga activities outside po sa bayan ng Brooks Point na part po ng Civil Service Celebration? Actually po sa yung third week po natin, September 18 to 22, yan po ay ating friendship meet. Lalahukan po yan ng siyam na munisipyo sa southern part ng Palawan. Yan po ay gaganapin sa Rizal. At tayo po ay makikipag kompetensya doon sa ating mga kapwa kawani sa mga LGUs po na nasa siyam na bayan po dito sa southern Palawan. Hindi lang po doon sa paglalaro, meron naman po sa ibang kagalingan tulad ng pag-awit, pagsayaw, at doon po sa iba pa pong mga sports na hindi lang po yun yung layunin ng palarong ito, kundi para din magkakilala po yung ating mga officials at mga employees po dito po sa Southern Palawan. Ayan, naku. Ako ma'am, excited na sumali doon. And ma'am, may changes po ba sa schedule ng mga offices, ma'am? Ang schedule po ng mga offices na Yes po. Dati po nasa 3 taon na po na naka-schedule po yung mga opisina doon sa mga barangays. Pero sa ngayon, para kumbaga, maiba naman po yung barangay na hawakan ng mga opisina. Makilala po natin lahat ng ating mga kababayan sa barangay, hindi lang po doon sa nag-iisang barangay, ay minabuti po ng aming tanggapan na karoon ulit ng mga pagbabago doon sa naka-assign po na barangay sa bawat opisina. Sa aking mga kababayan po sa Brooks Point ay tulad ng sabi ko po kanina, ay binabati ko po kayo ng isang mainit na pagbati mula po sa Office ng Human Resource Management Office. Yes po. At ang pinakatampok po na programa ng aming opisina sa ngayon ay ang pagpapahintulot po ng ating punong bayan, ng ating minamahal na Honorable Mayor Cesario R. Benedito Jr. na ang Civil Service Examination po ay maidaos po sa bayan ng Brooks Point. Sa kaalaman po ng lahat, sa buong Palawan po, maliban po sa Puerto Princesa, tanging ang Brooks Point lamang po ang nag-host ng Civil Service Examination. Ito po ay ang sa kagustuhan po ng ating butihing mayor, ng ating vice mayor, at suporta po ng ating sangguniang bayan, at lahat po ng mga department heads na ang ating mga kababayan mailapit po natin ang serbisyo. Hindi na po sila gagastos pa para pumunta ng Puerto Princesa,
kundi maging yung mga estudyante nga po, ma'am, ay talagang nakapag-exam po sila nung dalawang nagdaang examination dahil andito na po sa Brooks Point. At ang nakikater po natin, hindi lang po yung ating mga kababayan sa Brooks Point, maging sa mga kalapit po nating na bayan. At gusto ko pong ibalita sa inyo na during examination po noong March 26 ay napakarami pong mga nakapasa na kababayan natin dito sa Brooks Point. At ang isang magandang balita po doon, yun po ay magagamit po nila sa pagkakaroon ng permanenteng trabaho. Hindi man po dito sa ating lokal na pamahalaan, kundi sa iba pong ahensya ng pamahalaan ay maaari po nilang magamit sapagkat naniniwala po kami na ang permanenteng trabaho po ay nakapagbabago po ng ating pamumuhay. Ang isang permanenteng empleyado ay nakakatulong sa kanyang pamilya po at yun po talaga ang ninanais ng ating punong bayan. Sa ngayon po ay katatapos lamang po ng ating examination noong August at sa susunod po na taon sa March po ay merong ulit pong examination at yan po ay taon-taon na pong gagawin dito sa bayan ng Brooks Point para mapaglingkuran po natin yung ating mga kababayan sa Brooks Point. Ma'am, pwede niyo po bang i-share sa amin yung mga makabuluhang nagawa ng HRMO and of course, yung mga accomplishment po na meron po tayo? Okay, napakagandang tanong yan, Ma'am Alin, dahil ang opisina ng Human Resource Management Office sa pangunguna ng ating municipal mayor ay nasa tamang track sa pagpapatupad po ng mga pulisiya ng Civil Service Commission. Sa katunayan po, sa pamamagitan po ng aming opisina, ang ating local government unit ay naparangalan bilang isang bronze awardee po doon sa at tinatawag po natin na Prime HRM, ang kahuli-hulihang programa ng Civil Service Commission. Ang Prime HRM Bronze Award po ay ibinibigay po sa mga LGUs na sabi nga kapag tayo ay awardee, ang isang ahensya ay kapag ka-awardee po ng Bronze Award ng Prime HRM, pogi points po ito ng ating local chief executive dahil ito po ang katunayan na tayo po sa local government unit ay tama po yung ating pagpapatupad ng mga pulisiya ng Civil Service Commission dahil tulad po ng ating sa recruitment, sa performance management, learning and development at sa pagpaparangal po ng mga employees. Ang isang journey po ng isang employee kapag na-permanent po sa isang ahensya ay syempre po i-hire po siya. Diyan po papasok yung ating recruitment, selection and placement. At ang ating opisina po ay malugod ko pong ibinabalita sa inyo dahil sa parangal na ito po ang katunayan na tayo po ay hindi namimili ng empleyado. Pantay-pantay po ang ating proseso po, pantay-pantay po yung ating pagpapatupad ng pulisiya, kung sino po talaga yung nararapat na may appoint po sa position ay nakikita po ng civil service na yun po yung ating ipinatutupad. At ang isang empleyado po ay talagang naaalagaan po natin in terms po ng mga interventions. Kailangan po i-develop po natin yung skills nung tinanggap po natin kasi siya, sabihin natin fit po siya sa position, pero kailangan po natin na i-provide po siya ng mga interventions para ma-attain niya po yung mga skills at mga abilities na kailangan niya po sa pagtatrabaho niya po sa position niya. And then, kailangan po kapag si employee ay nakikita natin na maayos po yung kanyang pagtatrabaho ng kanyang functions ay kailangan bigyan naman po natin siya ng reward. Tulad po sa ating culminating activity po sa September 29 ay magkakaroon po tayo ng parangal po doon sa mga empleyado na deserving po at dapat bigyan ng pagpaparangal po. Wow, opo. Nako, talagang kung ako ma'am, talagang masisipagan ko pa ang aking paglilingkod sa bayan. Dahil nakakatuwa, dahil ang HRM po ay talagang hindi sayang, hindi kumbaga hindi 'yun napapawalang bahala yung yung mga ginagawa ng mga empleyado po ng lokal na pamahalaan. Actually, ma'am, ako bilang HRM po ng bayan ng Brooks Point, naniniwala po ako na
kailangan maging happy po isang employee. Yes, opo. Para maging productive po isang employee, kailangan po maging happy. Opo. Masaya po dapat yung ating mga empleyado. Yan. Thank you so much, ma'am. Naku, napakabilis po ng oras, ma'am. At matatapos na po ang ating talakayan. Ma'am, baka po may nais kayong sabihin bilang panghuling pagbati po or anything na gusto niyo sabihin sa ating mga manunood sa oras na ito. Opo. Sa lahat po ng nanonood sa ating talakayang bayan, ang aming opisina po ay bukas para sa lahat ng mamamayan ng Brooks Point kung ano po ang ating mga pangangailangan at sabihin natin, ito po ang aming opisina kasi po ay andito po, parang personnel ano po kami, personnel office po, kung baga sa employment po ay naririto po ang aming opisina, makakaasa po kayo na sa pamamagitan po ng ating mahal na municipal mayor ay maging patas po at pantay-pantay po yung trato po natin sa ating mga aplikante. Ayan, opo. Sa susunod na taon po, yung aming mga plano po ay kami po ay mag-create po kami ng mga employees programs para madagdagan po yung mga benefits po ng mga empleyado dahil sabi ko po kanina ay naniniwala po ako na kapag masaya po ay magiging produktibo po yung ating mga empleyado. Ayan, maraming salamat, Ma'am Luz, sa napakalagang impormasyon po na naibahagi nyo dito sa ating programang Impormasyon ng Bayan para sa Lahat. Naku, natapos na naman po tayo sa isang napakahalagang pagtalakay sa ating bisita sa ating panauhin ngayong umaga. And of course, importante po at mahalaga na mahalaman po natin ang mga proyekto, programa at aktibidad ng ating lokal na pamahalaan, siyempre po maging ng ahensya po ng HRMO upang malaman po natin kung paano po tayo makibahagi, makiisa bilang mamamayan sa pag-unlad ng bayan ng Brooks Point. Magandang umaga pong muli and God bless. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Serbisyong Bayan. Mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan. Mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan. Hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan. Malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. At dadako po tayo sa ating huling yugto ng ating programa, ang Serbisyong Bayan. At narito po ang ating unang Serbisyong Bayan. Mga kababayan, patuloy po ang pagsasagawa ng lokal na pamahalaan ng bayan ng Brooks Point sa pamumuno po ng ating Mayor Cesario Benedito Jr. ng pag-officiate sa libreng kasal para po sa ating mga kababayan. At syempre po ang Municipal Civil Registrar or MCR ay patuloy rin po ang pagtanggap ng mga request para po sa kopya ng birth certificate, death certificate, Senomar at PSA copy ng mga mahalagang dokumento. Patuloy rin po ang civil service program kung kaya't nanatiling skeletal system ang serbisyo at pasok ng mga empleyado sa kanya-kanyang departamento. Kaya inaasahan po na ilan lamang po ang mga empleyado ng lokal na pamahalaan na tatao sa kani-kaniyang opisina. Kaya inaasahan po natin ang pangunawa ng ating mga kababayan dahil ang pagdiriwang po na ito ay sang-ayon sa batas na pinaiiral sa bansang Pilipinas. Paalala rin po sa lahat na patuloy pa rin po ang sinasagawang price monitoring ng lokal na pamahalaan. Hindi lamang po ang lokal na pamahalaan kundi maging ang buong rehiyon. Ito ay upang mabigyang solusyon ang pangkalahatang suliranin ukol po sa pagtaas ng presyo ng bigas. Serbisyong Bayan.
mga serbisyo, programa at proyektong bayan na dapat mong malaman at mapakinabangan. Serbisyong Bayan, mga tulong ng pamahalaan, diretso sa mga mamamayan, hatid ng pamahalaang lokal ng Brooks Point. Serbisyong Bayan, malinis, mabilis at makadiyos na paglilingkod. Serbisyong Bayan. At ito na naman po muli ang isang oras na balitaan, talakayan at serbisyong bayan na hatid ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point sa pamumuno ni Mayor Cesario R. Benedito Jr., gayon din ni Vice Mayor Attorney Mary Jane de Los Angeles Feliciano sa pangunguna ng tanggapan ng Municipal Information Office. Sa ngalan ng aming External Affairs and Municipal Information Designate, Miss Deborah Faith C. Malacao. And syempre po sa buong puwersa ng Municipal Information Office at sa original host ng programang ito, Miss Jing Huanya. Ako po, Maria Lynn Galicia Archie, naghahatid sa inyo ng Balitang Bayan, Serbisyong Bayan, Talakayang Bayan, dahil ang impormasyon ng bayan ay para po sa lahat. Magandang araw po and God bless. Inihahandog ng lokal na pamahalaan ng Brooks Point sa ilalim ng tanggapan ng Punong Bayan at Municipal Information Office. Ang programa sa radyo tuwing Sabado, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Hatid ng himpilang ito. Ang impormasyon ng bayan para sa lahat. Impormasyon ng bayan para sa lahat.